Pero ito kasing katotohanan. Una kasi, nagde-demand ka ng mataas na sweldo pero wala ka pang experience or pangit pa rin yung editing mo. Sa dami ko nang nakuusap mula sa mga media teams, agency owners, mga malalaking kumpanya, international creators at mga influencers, may pattern akong napansin. Hindi lowball ang 15,000 pesos na sweldo. Yes, meron nagbabayad dyan na mga nasa 50,000 to 100,000 pesos per month. Pero ito kasing katotohanan. Una kasi, nagde-demand ka ng mataas na sweldo pero wala ka pang experience or pangit pa rin yung editing mo. Kaya mas maganda na magsimula ka muna sa 15,000, pakita mo yung galing mo at mag-request ka na mas mataas. Pangalawa, kung gusto mo na mas mataas na sweldo, magbigay ka ng resulta, hindi lang ganda. Kung short form editor ka, mag-deliver ka ng views, hindi lang video. Kung long form editor ka, magbigay ka ng engaging long form na mataas yung retention rate, hindi lang maganda yung transition. Kasi once na napatunayan mong lagi kang on time, hindi ka puro dada, ina-upskill mo yung sarili mo, madaling kang kausap at merong return of investment sa ginagawa mo, sila na mismo ang magtataas ng bayad sa'yo. Ganon din yung sa iba. May mga doktor na 20,000 pesos a month lang yung sweldo nila. Meron din mga abogado na 20,000 pesos na ang kanilang sweldo. Meron din mga engineer na 20,000 pesos din yung kanilang sweldo. Hindi naman mali yun. Pero kung nagsisimula ka pa lang na wala namang experience at nagbibuild ka pa rin ng credibility mo, okay lang yun. Kasi companies and businesses, they are buying credibility, reputation, and proof na bibigyan mo sila ng ROI. Kaya ayun yun sa tingin ko. Ikaw, ano ang take mo?